Sa isang video na in-upload ni Sir Edito sa kanyang YouTube channel na Peking Bombay Vlog ay nakauwi na sila galing sa kanyang bukid. Nasa bahay na siya at sila naman ni Sir Paul ay dumiretso na ng Davao. Napagod sila Sir Paul kaya dumiretso na lang sila para makapagpahinga. Si Nanay Lorna at Nanita na lang ang kasama ngayon ni Edito at magkakape na muna sila bago maghiwalay-hiwalay. Babalik si Nanay Lorna sa kanyang uma sa Cabilog para tapusin ang nasimulan niyang pagtatanim. Ayon kay Nanay Lorna na silang dalawa lang ng asawa niya ang nagtatanim, wala silang ibang kasama kaya matagal nilang natapos. Tapos nung nakaraan ay hindi rin siya nakabalik sa uma ng mga 5 araw kasi nabinat ang anak niyang si Juanita, pero okay naman daw ngayon ang anak niya at naglalaba na daw ito. Kaya sobrang pasasalamat ni Nanay Lorna sa Panginoon dahil epektibo talaga ang panggagamot niya. Ayon din kay Edito na iba-iba ang ibinigay ng Panginoon na talent sa atin, paggagamot ang ibinigay ng Panginoon kay Nanay Lorna, paggagamot tulad ng mga nabinat at marunong din si Nanay Lorna na magpaanak kaso bawal na ngayon, kailangan ng idiretso sa ospital kapag may nanganak. Habang nagtitimpla sila ng kape ay naitanong ni Edito kay Nanay Lorna kung masaya ba itong nakasama ulit sila Sir Paul, Madam Yula at Peter Paul. Sumagot naman si Nanay Lorna na sobrang saya niya dahil nakita at nakasama niya ulit ang tatlo. Sobrang bait daw talaga ni Sir Paul sa kanila ayon kay Sir Edito pero kailangan din nating hindi abusuhin ang kabaitan ng isang tao sa atin. Sumang-ayon naman si Nanay Lorna sa sinabi ni Sir Edito at sinabing mabait talaga si Sir Paul sa kanila, sobra. Wala naman daw dapat ipag-alala si Nanay Lorna ayon kay Edito dahil pag may time ang mga pamangkin niya ay tutulungan nila sa pagtatanim si Nanay Lorna. Sobrang saya ni Nanay Lorna sa sinabi ni Edito at nagpapasalamat naman siya. Saad ni Edito na mga 5 silang pupunta sa uma ni Nanay Lorna sa susunod na araw para matapos na. Walang dapat problemahin si Nanay Lorna sa kanila dahil magdadala sila ng pagkain nila para sa pananghalian, para hindi na mag-isip pa si Nanay Lorna sa ipapakain sa kanila. Sabihan lang na Edito na magluto ng para pananghalian ang kanyang mga pamangkin, para diretso-diretso din ang pagtatanim nila. Delikado din daw kasi sila Nanay Lorna sa lugar ayon kay Edito, dahil nung nakaraang pinuntahan niya doon si Nanay Lorna ay malakas ang agos ng ilog na daanan nila, lalo ngayon na laging umuulan. Kinamusta naman ni Edito kay Nanay Lorna ang asong naiwan nila nung tumawid sila sa rumagasang ilog. Natakot ang mga aso at tumakbo ito kapag akma nilang buhatin. Natawa na lang si Nanay Lorna dahil umaga na nang makauwi ang mga aso sa kanila, at doon na lang din daw ang mga ito natulog sa kubo niya habang hinintay na humupa ang tubig. Marami din kasing nag-aalala doon sa mga aso ayon kay Sir Edito, mga nagko-comment sa video kung paano na lang daw yung mga aso na naiwan. Ayon naman kay Nanay Lorna na ganun din sana ang gagawin nila kung wala si Sir Edito, hindi din sila tatawid at doon na lang din sila matutulog sa kubo dahil takot ding tumawid ang kanyang asawa, maliit daw kasi ang katawan nito at buti na lang nandyan si Sir Edito. Payo ni Sir Edito kay Nanay Lorna na yun naman talaga ang tama kapag sila lang, basta malaki at malakas ang ilog ay antayin na lang muna nila na humupa para siguradong ligtas sila sa pagtawid. Iisa lang ang buhay kaya kailangang save muna natin ang ating sarili, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ulit na banggit ni Edito ang mga pamangkin niya, wala daw itong mga pasok kasi bakasyon kaya sinasama niya sa mga trabaho para kung pasukan na ay may allowance o pera ang mga ito, pambili ng mga gamit. Hirap kasi pumasok na wala kang gamit, kaya sinabi ni Sir Edito sa kanila na sige lang meron naman siyang farm sa bukid at kapag wala silang ginagawa ay magtrabaho lang sila doon. Tapos pagpasukan na niya bibigyan ng mga ito, binibigyan din naman daw niya ngayon dahil alam ni Edito ang mga kabataan ay maraming kinakailangan. Kaya diskarte ni Edito, yung kalahati sa ibibigay niya ay maiiwan sa kanya para sa pasukan nila at yung kalahati naman ang ibibigay niya. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay feel free sa pag-subscribe at hit the notification bell dahil kung papalarin man nakikita ang channel na ito ay pipili ako ng TV Scholars na mabibigyan.